Pag kumanang ka dyan ang P. de la Cruz. Labas mo niyan ay General Luis. Pero dumiretso ako dito dahil nandirito ang sikretong portal. Sikretong portal na hindi pa nalalaman ng ibang followers natin and subscribers. Dahil kapag kaya mo na kumita ng 3,000 pataas, ibig sabihin nun ay may na-unlock ka na naman na panibagong skill. Diyan napapasok ang Armament Wetpacks. Ako si Harry Boy, hindi kilala sa tawag na Wormy. Masipag ako kapag marami ng bayarin. Kaya tara, huwag niyo ako samahan later. Huling upload ko ay marami nag-comment ng Yes Masters. Kaya siguro ito na yung sign para baguhin ko na yung contents ko. Ang dami kasi nagko-comments ng parts 2. Kaya naman pagbibigyans ko kayo. Eto nga't nilalabas ko na si Horsey. Pinainit ko na rin para maganda yung takbo niya mamaya. Hindi ko napansin nakababala pala tong si Gregory. Sinusubukan niyang pigilan yung masters niya. Dati rin pala siyang kangaroo kaya mahilig siya magtalon-talon. Kaya ayun, pinabalik ko na rin sa taas. This is my daily routine. Before I going to the works, I'm just stop over here in the store and put some ice cubes in my tumblers. This is the most important for the delivery rider starter pack. At bago nga ako bumiyahe ay nagpagas muna ako dito ng full tank 80 hanggang sa nakakuha na nga ako ng kauna-unahan kong first booking. Grab Express pa rin pala itong ginagamit kong application. Iba kasi ang bigayan dito kumpara dong kay Orange. Kung kay Orange kikita ka ng alikabok sa muka at sama ng loob, dito naman kay kulay green ay kikita ka naman ng sapat. Hindi ko sa pinopromote si Grab Express pero yun talaga ang totoo. Kaya kung saan talaga ako mas magbe-benefit, yun talaga yung ginagamit ko. May mga delivery rider din naman na kumikita ng malaki kahit mababa ang bigay na pamasahe. Nakadepende na lang din talaga sa sipag at diskarte. Ang kagandahan lang kasi dito kay Grab Express ay hindi ko na kailangan pang diskarte ha. Kung ano yung binigay na booking, i-deliver ko kagad. Patibayan at pasipagan na lang yung laban. Hindi mo rin maiiwasan dito yung disgrasya. Kaya lagi tayong mag-ingat para hindi na magbayad. And after that later, nakakuha na rin ako ng booking dito sa may Mindanao Avenue. Beauty products. Habang binabaybay ko nga itong C5 ay agad-agad na pinakawalan ni Horsey ang ultimate power of the speed niya. Kaso nabitin hanggang sa makarating na nga ako dito sa may pinakadulo ng C5. Pag kumanang ka dyan ang P. de la Cruz. Labas mo niyan ay General Luis. Pero dumiretso ako dito dahil nandirito ang sikretong portal. Sikretong portal na hindi pa nalalaman ng ibang followers natin and subscribers. Papunta kasi ko dyan ng Liano Road, Caloocan North. Mas mainam dumaan dito kaysa dun sa may P. de la Cruz. Maiiwasan mo yung traffic, baha, at saka lubak-lubak na daan. Dito ay mga motor lang ang pwedeng makadaan kasi may nakaharang na bato sa bandang gitna ng kalsada. That's why the four wheels cannot enter because of the middle of the road of the stone. At dito napapasok ang batong nakaharang. Isang motor lang ang magkakasya dyan. Bigayan na lang kung sino ang mauna. At kapag dinire-diretso ito ay makikita nyo ang maraming bus dito. Diyan nakatira ang mga kalaban sa wrong turn. At saglit na minuto nga lang ay nandirito kagad ako sa kahabaan ng General Luis. Kapag kumaliwa ka dyan papuntang Valenzuela at kapag kumanan ka ay papuntang Novaliches. At kung nag-benefit ka sa pinagsasabi ko, baka pwede naman palike ng video. Ilang minuto nga lang ay nakarating na rin ako dito sa pagdadrapang ko ng beauty products. And after that, in the later on, ay nakakuha na naman ako ng panibagong booking. Dito nga to sa may second floor. Nililibang-libang ko na lang yung sarili ko sa pagbabiyahe para hindi ko maramdaman ng init ng panahon at matinding pagod. At ang matinding pagod na nararamdaman mo ay unti-unti nang mawawala sa kadahilan ng nasasanay ka na sa trabaho. Dahil hindi mo namamalayan ay nakakamit mo na pala ang Wetpacks Immortality. Ano nga ba ang Wetpacks Immortality? Ang Wetpacks Immortality ay isang katangian ng isang delivery rider na kahit gaano katagal siya nagmamaneho ay hindi siya nakakaramdam ng sakit sa puwetan. Hindi siya nakakaramdam ng ngalay at pamamanhid sa puwet. Ang mga nakakuha na ng Wetpacks Immortality, sila ay ang kadalasang malalaki ang kinikita. Pero bago nila nakuha yon ay marami silang pagsubok na pinagdaanan. Diyan na pumapasok ang Rising Bootleg. Ang Rising Bootleg naman ay isang proseso bago makamit ang Wetpacks Immortality. Ito ay ang mga bootleg-bootleg na nakapalibot sa pisngi ng kanilang mga puwetan. Sa una lang ito masakit at kapag nag-healing process na ay tsaka mo na makukuha ang Wetpacks Immortality. At dito sa pagiging delivery rider, kapag kaya mo na kumita ng 3,000 pataas, ibig sabihin nun ay may na-unlock ka na naman na panibagong skill. Diyan napapasok ang Armament Wetpacks. Ang Armament Wetpacks naman ay naka-metal coated na. Sa mga next video na natin tatalakayin yan. And after that, to the later on ay napunta na nga ako dito sa may BGC Taguig. Dito kasi kay Grab Express ay hindi ka pwedeng mamili ng booking. Kaya kung ano yung binibigay, tinatrabaho ko na lang kagad. At sa daming ang booking na pagdaanan ko, nakaramdam na ako ng gutom. Dito na ako kumain sa may bandang Bangkal, Makati. Syempre, eto na naman, walang katapusang Immortality Pares. The delivery rider's all-time favorites foods. Ito yata yung
Scholastic Paris na dating nag-trending. 75 pesos lang dito guys, only rice na. And then after that, balik na naman sa trabaho. Pick up dito, deliver doon. Hanggang nakakuha na nga ako ng last booking. At dito ko na nga din wrap sa may bandang SM San Lazaro. Nag-set destination na ako niyan. Kumita rin ako ng 1,659 niyan kahit papano guys. At nang makabalik nga ako dito sa mansion ay pinagyabang sa akin ng anak ko itong mga award niyang nakuha. Best in Reading tsaka Disiplinado Award. Ayun, tanggal kagad yung pagod sa maghapon. Kung gusto niyo ng part 3 guys, comment lang kayo sa baba ng isa pa, Masters.